Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon guys yung tungkol sa anxiety. Ako po hindi po ako eksperto. May mga nagko-comment po nagtatanong sa akin, paano mo malalaman kung may anxiety ka or kung may depression ka. Ang topic po na ang mga vlog ko po ay hindi po ako eksperto. Pwede po kayong magpa-check up, pwede po kayong pumunta sa psychologist para malaman nyo kung may anxiety talaga kayo or wala. Kung may mga laboratory kayo or something. Ito po ay aking explanation based po sa aking karanasan. Nagsuffer po ako ng anxiety for many years at hanggang ngayon may mga in and out symptoms, physical symptoms pa rin ako. Anyways guys, pag-uusapan natin yung tungkol doon sa mga simptomas, physical symptoms na nararanasan ng mga may anxiety. Guys, ako, meron pa rin akong mga nararamdaman. Yung pagkahilo guys, pananakit sa mata, yung ear problem. Meron pa rin akong mga physical symptoms na nararanasan pero hindi na po siya malubha ng kagaya noon. Meron pa rin akong anxiety attack na tinatawag pero mga light na lang. Pero may mga times po na pagka nagkakaroon po ako ng stress or nape-pressure ako sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay, nagkakaroon po ako ng mga physical symptoms. Ito po ako, naka-recover ako from malubhang karamdaman or malubhang physical symptoms ng anxiety noon kasi ako po ay natuto na sa mga naranasan kong mga matinding physical symptoms. Nakakaapekto guys yung stress hormones natin. Tumataas po yung blood pressure, tumataas din yung blood sugar, tumataas din yung ibang mga vital signs natin pag nagkakaroon po tayo ng panic attack. Sometimes kahit hindi po tayo anxious, nagkakaroon pa rin tayo ng physical symptoms. Ganun po katindi yung anxiety. Si anxiety po ay very matindi yung impact niya sa katawan. Dahil ang anxiety ay sa mental health issue. Ito po ay kailangan maintindihan natin, kailangan malaman natin kung ano yung mga bagay na hindi magandang na idudulot niya sa katawan natin. So yung mga simptomas po na nararanasan ko noon pa, hindi po tayo pare-parehas ng intense. Ibig sabihin, hindi po tayo pare-parehas kung matindi. Halimbawa sa inyo, matindi yung anxiety attack nyo, matindi yung hilo, matindi yung pananakit ng sikmura or pananakit ng tiyan. May mga bagay po na physical symptoms sa akin na matindi, which is yung pagkakahilo. Nagkaroon ako ng blurry vision guys. Yung mata ko naapektuhan to the point na nagkaroon talaga ako ng blurry vision. One thing guys na I wanted to consider is yung pag ang babae meron kang anxiety, sometimes tingnan mo rin yung edad mo. So if you are early or late 30s, 40 pataas, 50s, maaring ito ay nakakaapekto sa hormones. Kasi ang babae guys, meron tayong perimenopausal na tinatawag. Yung in-explain ko sa ibang video na ang perimenopausal is closer to menopause. Maybe 10 years or less than 10 years magme-menopause ka na or early perimenopausal. Minsan guys, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression ang isang babae. So, it can affect yung physical symptoms natin. Kung ano yung nararanasan ng isang may anxiety, sa perimenopausal ng isang babae, nakakaranas din ng the same symptoms ng nararanasan ng isang may anxiety. So, wag po kayong ma-confuse guys. Ako noon, hindi ko alam na part din yun ng accept na natin na tumatanda na ang isang babae. Sa mga lalaki guys, iba din kasi iba yung sa babae sa lalaki. Sa lalaki guys, yung anxiety is the same thing with the anxiety ng isang babae. Pero ang babae guys, meron tayong i-consider na mga perimenopausal symptoms ng isang babae. Hindi po tayo pare-parehas sa mga babae, okay? Sa mga babae, may mga perimenopausal na matindi yung impact sa kanila. Yung iba light lang, yung iba matindi guys, nagbabago yung katawan, nagbabago yung pakiramdam, nagbabago yung nararamdaman, maraming mga muscle pain, maraming mga headache, unlimited headache, may mga yung pagkakaroon ng reglas 2 beses sa isang buwan, meron yung mahina, meron yung malakas, mamaya meron ka na namang period. So, it's confusing guys, kailangan malaman natin, nagpapacheck up talaga tayo
consistently sa doktor, okay? Ayoko pong mag-judge na, ikaw may anxiety ka or something. Sa mga nagtatanong po sa akin sa private message, I cannot answer or guarantee you na ikaw ay talagang may anxiety. So you have to know yourself, be responsible to go to a doctor or try to understand what is anxiety, okay? Ako po nag-share ako ng video for all of you para makapulot po kayo ng aral or ma-motivate po kayo sa mga taong may anxiety po talaga. Pero I cannot really answer all the question po kasi hindi ko po alam kung ano yung eksaktong nararamdaman ninyo. So ano po yung eksaktong nararamdaman ninyo? Try to find a way na kayo po ay gumawa ng paraan para ma-overcome po yung anxiety. Ako po sinishare ko po sa inyo lahat ito for me to share my experience para po ma-motivate po yung iba. Alam ko po ang hirap pong pinagdadaanan ng isang may anxiety na kamukha ko kasi matindi yung pinagdaanan ko. Ramdam ko po yan, matindi po yung pinagdaanan ko. So, try to have understanding and how you cope up. Paano ka makaka-cope up? You have to be knowledgeable with anxiety, umiwas sa mga hindi dapat kainin. Nabanggit ko yan sa ibang video ko. Mag-exercise, itry na i-balance yung kakayanin mo yung lumabas kahit na hindi mo kaya. Try to step one at a time. So, minsan guys, kailangan, hindi ko kaya. Ako ganun po ako dati. Hindi ko kaya, wag muna. And then the next day you do it. Do it slowly po, wag nating biglain. Kasi, mas stress din tayo to, I wanna do it. I wanna cure myself. But doing this is slow down but surely, di ba nabanggit ko dati yon. And then also, acknowledge the thing na nagbabago. Ibig sabihin, dati sobra kang humihiga, dati sobra kang hindi talaga makatayo. Pero after few days, after a month, 2 months, 3 months, medyo nagbabago. Ibig sabihin, hindi ka na ganun katindi. So, try to be thankful also sa mga changes na medyo nagiging okay ka na. Not 100%, but at least nagbabago yung physical symptoms, okay? I mean, medyo lumalakas na yung katawan mo, lumalakas na yung mental mo, to understand kung ano talaga yung anxiety. Okay, guys? For you to know the other techniques, tips, and other things na nangyari sa akin, find my other vlog, my other video, and hopefully makatulong po sa inyo lahat yun. Maraming salamat and I'll see you guys in my next video. Bye!